Magandang gabi po. Salamat po sa inyong oras at pasensya na kayo at malayo ako. Pero salamat sa pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang aking munting karanasan bilang isang kursilista. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, si Sister Mary Lorelai Vicedo Aquino na nagtapos ng maikling pag-aaral sa pagkakursilyo. I think it was 1986. 22 years old pa lang ako noon. At ito ay sa pamamagitan ng Sacred Beads at sa Pasita, San Pedro, Laguna. At ngayon ay napapabilang sa parokya ng Our Lady of the Most Holy Rosary sa San Pedro, Laguna, Barangay Rosario, at sa team ng Santo Rosario de San Pedro Cursillo team, at napapabilang sa Dikuria ni Santa Teresa. Ako po ay nakausap ni Brother Don at sinabi niya kung maaari daw po ako magbigay ng maikling panayam tungkol sa buhay daluyan ng grasya. Ang aking po ibabahagi ay hindi sa sarili kong buhay, kung hindi sa buhay ng aking mga magulang. Si Brother Ed at si Sister Luz Bricedo, sila po ang founder ng Santo Rosario de San Pedro Cursillo team. At ako naman po ay ang kauna-unahang presidente ng team. So it is a 38 years old team. At sa awa ng Diyos ay buhay pa yung kanilang kauna-unahan na presidente. Simula bata po, 1970s pa sila naging kursilista. Ako'y nagmatsyag lang. Nagmatsyag sa buhay ng aking mga magulang na nagbuhos ng kanilang oras sa pag-aaral, paggawa at pagpapakabanal. Noong mga panahon na ako'y bata, marami akong tanong. Kasi bakit paulit-ulit nagpapatawad ang mga magulang ko? Bakit paulit-ulit nagbibigay kahit na sila'y wala? Na sa loob-loob ko, nung nakatapos na ako ng kolehiyo at nagtatrabaho na, pwede pala maging milyonaryo ang mga magulang ko kasi kung natatandaan nyo sa kahabaan ng Alabang, Sukat, Bikutan, marami ang pabrika dito noon at ang mga magulang ko po ang siyang natasan o napagbigyan ng cafeteria ownership sa loob ng malalaking pabrika. So sila'y nagpapakain ng higit sa 500 kada araw sa isang pabrika. So sila ay may mga 5 o 6 sa isang pagkakataon na pinapakain nila higit sa 10,000. So kung yung i-add up, ang 5 beses mong papakainin ng 500 tao sa isang linggo, sa isang araw, sa loob ng 5 araw sa isang linggo, at ilan ng linggo, 52 weeks. Pwede ka maging milyonaryo at bilyonaryo at marami kang maging ari-arian. Pero hindi yan ang ginawa ng aking mga magulang. So nagtatanong ako lagi. At ako naman ay sa awa ng Diyos ay nagkaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa isang magandang kumpanya na ang benefits ko ay ako'y nagbabiyahe sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at ang aking mga kausap ay puro milyonaryo at bilyonaryo. So ako'y laging kasama nila sa kanilang mga kainan, sa kanilang mga events at nakita ko ang buhay ng marangya na pwede ka pala maging marangya sa mga bagay na ibinibigay sa ng Diyos. So, ang mga magulang ko patuloy pa rin na bigay ng bigay ng bigay. Hindi ko nauunawaan. Bakit ka nagpapatawad sa mga taong paulit-ulit na nagkakasala sa iyo? Ang laging sagot ng mga magulang ko ay, hayaan mo na, alam ng Diyos. At patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Paulit-ulit, nadala ko ang aking mga magulang sa Amerika. At dumating ang pagkakataon na kailangan ko silang iwanan sa New York. Ako po ay napunta sa Japan. At doon pa lang sinimula ng Diyos na ipakita sa akin kung bakit. Dahil on their 60s, on their 70s, they were able to survive New York. Hindi sila nahirapan sa buhay nila sa New York.
Ang grasya ay umaagos sa kanilang buhay at hindi rin ako nahirapang mag-alaga sa kanila. Noong July 5th, 2015, namatay po ang aking ama. Siya po ay nasa rehab ng 3 taon at 3 buwan. So hindi ko na po siya maiaalis sa rehab dahil nakatrek na siya, may tubo sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng kanyang mga organs ay okay pa maliban sa kanyang lungs na hindi na niya kayang huminga on his own. So siya nakaratay sa kanyang kama ng ganong katagal na panahon. Ang sabi ng kanyang confessor, ang paring laging dumadalo sa kanya at nagbibigay ng kumpisal, si tatay daw po sa oras ng kanyang kamatayan ay pinuntahan po ng extraordinary minister to the Holy Communion. At pagkatapos masubuan ng communion ng katawan at dugo ni Kristo, ay binawian ng buhay. At nung kanyang eulogy, ang sabi po ng pari sa New York, si Brother Ed ay namatay na banal dahil sa araw-araw na pagkakilala niya sa aking ama nung siya nagsisilbi pa bilang sakristan sa simbahan ng San Sebastian sa Woodside, New York, sa Queens. Si tatay daw po ay isang insenso na nauubos araw-araw hanggang sa walang matira sa kanya kung hindi ang pasasalamat sa Diyos. Mga bagay na narinig ko lang. Nang maiuwi ko po ang labi ng aking ama sa Pilipinas, maraming lumapit at nagsabi ng kanilang mga experience, kanilang karanasan na kasama ng aking ama. Ang mga pare, araw-araw nandoon at hanggang sa huling araw ng kanyang sa paglilibing, dumating ang 5 pare, mga seminarista na kasamahan ng kapatid ko noon sa seminaryo na naging pare na. So 5. At ang iisa lang ang sinasabi ng mga paring ito na si Tatay Ed, kay Tatay Ed ay walang imposible. Dati pinakikinggan ko, tinitingnan ko lang, nanonood lang po ako. Nang bumalik na po kami ni Inay sa New York, inayos ko ang mga gamit ng aking ama. Maraming sulat sa aking ama. At doon ko lang din nalaman na ang tatay ko pala ay matagal na naging presidente ng Vicariate ng San Pedro at vice president ng diocesan ng Eucharistic Minister na hinihingi nga daw po ng obispo na huwag nang palitan si tatay dahil napakalaki ng kanyang itutulong. At marami ring nagsabing kursilista na sila ang nagturo, si tatay daw po nagturo sa kanila magrolyo ng 15 at 13. Maraming kursilista at mga tao na nagbigay ng patunay na isang mabuting tao ang tatay ko. At walang nakakaalam noon kung hindi sila dahil hindi namin alam. Walang nakakaalam sa aming mga anak ang kanyang mga ginagawa. Nung binabasa ko na po ang mga sulat ng aking ama, nagsimula sa salitang basic instructions before leaving Earth. Ang banal na salita ng Diyos. Napahagulgul po ako. Dahil nung oras na yon, naintindihan ko kung bakit mahal ng tatay ko ang korsilyo, ang Eucharistia, ang rosaryo. Bakit nito pinahahalagahan? Bakit siya naniniwala sa salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos ay nabuhay sa kanya. Dahil nung araw na siya ay babalik sa Diyos, dumating si Kristo. Dumating si Kristo sa tatay ko. Sa huling araw ng buhay ng tatay ko, dumating si Jesus, isang patunay ng pangako ng rosaryo, pangako ng debosyon sa mahal na Birhen kay Jesus at ang mga salita ng Diyos.
ang mga salita ng propeta sa lumang tipan, ang mga pagpapatunay ni Jesus sa bagong tipan, at ang mga witnessing ng mga apostoles sa mga sulat ni San Pablo Apostol, sa mga sulat ni San Juan at sa mga sulat ni San Pedro ay naging totoo sa buhay ng tatay ko. Napaiyak po ako kasi binuhos ko ang buhay ko sa pagpapaalawak ng lahat ng meron ako, nang inaakala ko na ito ang importante para matulungan ko ang maraming tao. Ito ang importante na ingatan ko ang lahat ng pinaghihirapan ko para hindi ako mawalan, hindi ako magaya sa mga bagay na paulit-ulit na lang, gano'n na lang ang buhay. Umalis ako sa circle na gano'n dahil ayaw ko. Ayaw ko ng putik, ayaw ko ng mabaho, ayaw ko ng gano'n. Sabi nga ni Marisol Soriano, pero sa tatay ko at nanay ko, nabuhay silang simple. Nang kakainin nila, kung may kakatok ay ibibigay pa nila. Kinakaya nilang magpatawad kahit masakit. Kinakaya nilang gawin ng lahat. Si tatay po ay naging chairman ng Baguio Fair. Hindi na po siya makahinga dahil sa kanyang sitwasyon. Pero umakyat pa rin siya sa Baguio. Ang nanay ko, nag-aalaga sa tatay ko, tinawag na maging administrator ng Kabuyaw. Sinunod niya ang pagiging administrator ng Kabuyaw sa kabila ng kanyang pangangailangan na kailangan niyang alagaan ng tatay ko. Mga tanong ko, bakit? Anong mapapala mo? Noong araw na yun, na-realize ko, bakit? At tulad ng tatay ko, gusto ko rin po sa oras ng aking kamatay, dumating si Jesus. Kasi nung binabasa ko ang mga sulat na ng tatay ko kung paano ang Diyos nabubuhay sa puso ng tao at kung paano niya paano ka magiging daloy ng grasya, paano mo magagawa mamunga at manatili sa Diyos. Dahil ang lagi niyang sinasabi galing sa Juan 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo upang kayo'y mamunga at manatili na ang lahat ng inyong hihingin sa pangalan ko ay pagkakalob ko sa inyo. Pinipili ng tatay ko ang mamunga araw-araw. Pinipili ng tatay ko ang manatili araw-araw. Kaya't anong ginawa ko? Para mabago ang buhay ko, na dumating sa akin ang araw na dadaloy ang grasya sa akin. No, paano ako mananatili? Bumalik ako sa kursilyo. Bumalik ako kung paano ginagawa ang tunay na pag-aaral. Ang pag-aaral ay hindi lamang sa 3 araw natin pamamalagi sa klase, kung hindi ito'y araw-araw na pagsusulit ng ano ang meron, anong binibigay ng Diyos, ano ang kanyang salitang bumubuhay sa akin. Ang paggawa na hindi kailangan makita ng marami at ang kabanalan ng tunay na relasyon sa Diyos. Kaya't 5 bagay. Sa loob ng 9 na taon, simula nang mamatay ang aking ama, actually 2000s, 9 na taon, simula nang mamatay siya, 5 bagay ang aking napatunayan. Una, mabuhay ka sa katotohanan. Si Jesus ang daan, katotohanan at buhay. Mabuhay ka sa Kanya. Ituon mo ang iyong sarili sa Kanya. Paano? Maniwala ka sa salita ng Diyos. Kasi yun ang ginawa ng mahal na Biring Maria. Naniwala siya na ang salita ng Diyos ay tapat. Kaya siyang ipagtanggol nito. Hindi niya naiintindihan, pero ginawa niya. Ang katotohanan na kaya tayong iligtas ng mga salitang ito, ang katotohanan na kaya tayong tulungan ng mga salitang ito, ang katotohanan na Diyos lang ang kailangan natin at siya'y sapat na. Basic instructions before leaving earth, the Holy Bible.
Nothing else. You don't need anything else in your life but that one. Dahil paulit-ulit kang isasalba ng lahat ng bagay na kailangan mo sa mundong ito. Pangalawa, ang sakramento. Ang sakramento ay ginawa ng Diyos para sa atin, para tayo mamunga. Tayo mamunga simula sa pagbibinyag na gawing tayong anak ng Diyos, kapatid ni Kristo at tagapagmana ng kaharian ng langit. Sa confirmation, tayo ay magkakaroon ng regalo ng Espiritu Santo, na ang utak natin ay magkakaroon ng karunungan, the knowledge, the wisdom, the counsel, and the understanding. Hindi mo lang malalaman ang katotohanan, mauunawaan mo ito. At ang wisdom ay galing lamang sa Diyos. Alin mo kung alin ang tama at mabuti. At sa pagkatapos nito, ay magagawa mo the fortitude to do what is right and righteous. At doon ka magkakaroon ng tunay na kabanalan at doon mo kakatakutan na magkaroon ka ng kasalanan sa Diyos. Ang sakramento ng kumpisal ay ang paliligo natin araw-araw. Ang paliligo natin sa mga kasalanang nagawa natin. Alam nyo, kay St. Ignatius of Loyola, the examine, it will help us see who we are before God. Sino ka nga ba sa harapan ng Diyos? Hindi sa harapan ng mga kapwa mo. Dahil hindi mo kailangan ng kapwa mo sa pagharap mo sa Diyos, dahil ikaw at ikaw lang ang masisisi mo kung may mga bagay kang hindi nagawa. Kailangan mong makilala ang iyong sarili, ang katotohanan sa iyong buhay. Kaya't araw-araw kang magtitika, ano ang hindi ko nagawa para sa Diyos? Ano ang utos niya? At dumating ang sakramento ng pangungumpisan, ibubuhos mo sa pari at bibigyan kanya ng absolution. At sa banal na misa, yung pagtanggap sa katawan, kaluluwa, kabanalan ni Jesus. Ang pagkain, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay na dito lamang sa mundo, kundi sa tunay, sa dugo, katawan at kabanalan ni Jesus na magbubunga sa atin. At kapag nagbubunga ito sa atin, tayo ay magiging tunay na daluyan ng grasya. Pangatlo, yung panalangin. Ang kabanalan ay hindi anyo, hindi ito mga bagay. Ito yung relasyon mo sa Diyos. Ang tunay mong relasyon, hindi naman alam ng lahat ng tao kung sino ka. Totoong sino ka, ano ba talaga ang kinatatakutan mo, ano ba ang lahat ng nagawa mo sa buhay, kundi ang Diyos lang at ikaw. Kaya't ang pananalangin ay ang pagbuo ng solid relationship with the Father, na pag tumawag kang Panginoon, Panginoon, sasagot sa iyo. Hindi yung Panginoon, Panginoon, hindi kita kilala. Dahil ang pananalangin ay isang bagay na importante sa ating kaluluwa. Ang rosaryo, the best weapon that we could have in this life. Sabi nga ni Padre Pio, di ba? Ito ang pinakamagandang weapon na meron ang tao. At sinisimulan ko ito sa Annunciation na tinatapos ko sa Glorious, 20 misteryo. Dahil pag ninilayan mo ang buhay at buhay ni Jesus at ni Maria, at paano sila nagpursigi at paano sila nagkaroon ng mga bagay, ng mga virtues na kailangan natin upang tunay tayong maging banal. Pang-apat, ang pagmamahal. Alam mo, ang pagmamahal, ang sinasabi ko, ay unahin mong mahalin ang sarili mo. Bakit ko sinasabi yun? Kasi kung hindi mo alam kung ano ang kahinaan mo, patuloy ka magkakasala. So mahalin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng alamin mo ang nagdudulot sa iyo ng kasalanan. Dahil hindi naman alam ng tao kung anong totoo sa iyo at hindi totoo sa iyo, pero ikaw alam mo. So kung ikaw ay patuloy na nagsisinungaling, patuloy ka ng loloko o hindi mo ginagawa ang tama sa kapwa at sa sarili mo, wala tayong ibang niloloko kung hindi ang sarili natin. Wala. Dahil sa harapan ng Diyos, tayo lang ang bibigyan niya ng parusa.
Dahil tayo ang nakakaalam ng ginawa nating kasalanan, tayo ang mananagot. Hindi natin pwedeng ituro ang ating mga magulang, hindi natin pwedeng ituro ang ating mga kapatid, o sino man sa buhay natin, ng ating asawa, ako'y miserable dahil ang asawa ko'y gato. Hindi. Tayo. At lahat tayo binigyan ng Diyos ng grasya, ng talento, ng kakayahan upang paglabanan ang lahat ng bagay na sisira sa ating kaluluwa. At tatandaan natin, nakalagay yan sa sulat ni San Pablo, ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin ay para sa ating kaluluwa. At ang lahat ng ating pinaghihirapan ay hindi katumbas ng biyayang pagkakalob sa atin ng Diyos Ama. So, kung alam mo kung anong nagdudulot sa iyo ng kasalanan at nagtatanggal sa iyo ng grasya, iiwasan mo dahil mahal mo ang iyong kaluluwa at gusto mong makarating sa langit. Ang sabi nga ni isang manunulat na Kristiyano, the greatest tragedy that the human soul can have is not to become a saint. Dahil kung binigyan ka ng Diyos ng 100 taon para mabuhay sa mundo at hindi ka makapasok sa langit, itinapon mo ang 100 taon mo. So, kailan natin mamahalin ang ating kaluluwa, ang ating katawan, ang ating pag-iisip, ang ating puso? Kapag huli na. Ngayon pa lang, mahalin mo ang iyong kaluluwa. Mas mahalin mo siya sa iyong katawan. Dahil itong kaluluwa na ito ay may habang buhay. It has an eternal life and it will go back to God. Kung minamahal mo ang iyong mukha at pinapaspang yung katawan, mahalin mo ang iyong kaluluwa, magkumpisal, mag-aral, magbasa, at tumanggap ng Eucharistia. Kung kaya mong magmisa araw-araw, magmisa ka araw-araw. At manalangin sa harapan ng tabernakulo. At yun ang tunay na pagmamahal. At kapag mahal mo ang sarili mo, makikilala mo ang Diyos. Dahil makikita mo bakit ako binigyan ng Diyos ng ganitong kakayanan, bakit ako binigyan ng Diyos ng ganitong paghihirap, bakit ako binigyan ng Diyos ng mga taong ganitong nagmamahal sa akin. Mas makikita mo na kaya pala ako ganito ay dahil mahal na mahal ako ng Diyos, na kahit hindi ako hindi ako naging mabuti ng mahabang panahon, minamahal pa rin ako ng Diyos. At doon mo makikita na kaya mong mahalin ang iyong kaaway. Dahil sabi nga ni San Juan, paano mo mamahalin ng mamahalin ng ang Diyos na hindi mo nakikita kung ang mga tao sa paligid mo hindi mo kayang mahalin na nakikita mo. Ang lahat ng ito ay magdudulot sa atin ng kapahingahan at tunay na kaligayahan. At kapag tayo'y nakapahinga, tayo ay may kapayapaan na magiging tuluyan tayong grasya sa bawat isa, sa bawat taong makakausap natin. At ang panglima ay ang pagtitiwala at ang pagsuko. Leave your past in the mercy of God. Leave your present in His love and leave your future in His provisions. Kung ano man ang nagawa mong kasalanan ng unang panahon, tapos na yun. Kung nagkumpisal ka na, nakalimutan na yun ng Diyos, so kalimutan mo na rin. Kasi hindi ito magdudulot ng kabutihan sa iyo. Not unless ang alala na ito ay gagawin mo upang stepping stone para ikaw ay mabago. Hindi para ikaw ay ma-depress. Hindi para ikaw ay maging guilty. Yan ay pinapasok ni Satanas sa ating buhay. Ang ilagay sa ating isip ang ating mga kakulangan. Tayo'y sapat sa Diyos. Tayo'y hinubog niya ng kanyang buong pagmamahal in His image and likeness. So kung ikaw ay naniniwala na nasa sayo ang Diyos, kakalimutan mo na hindi ikaw luklukan ng kasamaan. Dahil kung si San Dimas na nakapako na ay isasama pa rin ni Jesus sa paraiso, ikaw pa kaya? At huwag kang mag-alala, saan lupalop ka man ng kaidiliman, nandun hahanapin ka ni Jesus. Iiwanan niya ang 79 at hahanapin ka niya na nakabukas ang kanyang mga kamay. Kaya nga siya nakapako. Hindi na ang nakapako para malaman natin bukas ang mga kamay na ito, nakapako, ang mga pako ay nakapako, para kung kailan mo gustong bumalik sa akin, andito ako kung kailan mo kailangan.
Kaya iwanan mo sa kanya ang iyong kahapon at yung ngayon, i-appreciate natin. Kasi yung ngayon, punong-puno ito ng grasya. At kapag na-appreciate natin ang ngayon, ang nangyayari ngayon, sobrang pasasalamat natin sa Diyos at hindi na natin naalalahanin ng bukas. Dahil nagtitiwala tayo na ang bukas natin ay nakahanda na. Sa isang maganda, sabi nga ni Jeremiah, di ba? Excuse me, 29:11. The Lord says, I have a plan in the future. Naghahanda lagi ang Diyos ng lahat ng bagay na mabuti para sa atin. Walang ginagawa ang Diyos. I think sa Salmo rin yun. Na kung ano man ang nawala sa iyo ay kaya yang ibalik ng Diyos. Di ba't ginawa niya yan kay Job? Ang lahat ng bagay na ikinatatakot natin ay hindi lamang mga bagay na nagdudurog sa atin. Hindi. Kung ilalagay natin sa isip natin ito at tayo'y kasama ni Kristo, namatay si Kristo para sa atin, ako'y mahal ni Kristo, makakalimutan mo na. Hindi ko na pala dapat isipin ang aking kahapon. Ang aking kahapon ay tungtungan ko para ako'y maging mabuti ngayon. At ang aking kabutihan ngayon ay magdudulot ng masigit na kabutihan sa aking kinabukasan. At sa ngayon, habang naiintindihan natin ang grasya na nagmumula sa Diyos, magiging tunay na daluyan tayo ng grasya dahil it will flow. It will flow like rivers. Sabi nga sa Psalm 1 verse 3, para kang puno na nakatanim sa tabi ng batis, na hindi laging ang dahon mo'y luntian, at kung ano man ang kailangan mo, ikaw ay magtatagumpay. Dahil yon ang kay Kristo, hindi ba? Ang sinabi niya nga, remain in me and I remain in you, and everything you ask the Father in my name, it will be given to you. I am the vine and you are the branches. Stick with God and everything will be added unto you. Dahil kaya, ang kabanalan ay kaya dahil maraming nauna sa atin na naging banal. At ito ang mga naging araw-araw kong pagsuko sa Diyos. Sa gabi at pagising sa umaga, lumuluhod po ako sa paanan ng krus at nagsasabi, Ama, ako po'y makasalanan. Ako po ay mangmang. Marami po akong ginagawang hindi ko po alam. Pero naniniwala po akong mahal niyo po ako. Naniniwala po akong inaasahan niyo ako. At alam ko po, ang lahat ng bagay na binibigay niyo sa akin, tulad ng pagbibigay niyo sa lahat ng apostoles, na bago niyo ako pagdalhin sa mga digmaan, ako'y binindisyonan ninyo, ako'y tinatakan, ako tinawag niyong akin. Naniniwala po ako sa salitang sinabi ni Propeta Isaias, huwag kang mangamba, ika'y aking tutulungan. Huwag kang matakot, ako yung Diyos, ika'y aking aalagaan. Gagabayan at ipagtatanggol. Araw-araw sa paanan ng krus, humingi ako ng awa. Dahil alam ko, darating ang oras na haharap ako sa Ama. At tulad ng pagharap ng tatay ko sa araw-araw ng kanyang buhay, hirap man at hirap, buong puso niyang binibigay ang kanyang sarili. Dahil alam niyang may awa ang Diyos. Kaya, mga kapatid ko, kung kayo po ay naniniwala na kayo'y Kristiyanong at isang kursilistang mandirigma, tumayo po kayo. Kung kayo po ay naniniwala na kayo'y mahal ni Kristo at kayo'y naririto upang sabihin sa Kanya na ako'y mahal ng Diyos, itaas niyo ang inyong mga kamay at isigaw ninyong, Ama, patawarin ako sa aking pagkukulang sa iyo. Ama, mahal ko po kayo. Ama, salamat po. Salamat po. Salamat po. Tayo po
ay nabibilang sa katawang mistiko ni Kristo. Ang bawat isa ay tinawag ng Diyos upang kanyang mga kamay at mga paa, upang magmahal sa bawat isa. Walang nakahihigit kanino man, sapagkat lahat tayo ay anak ng Diyos at tinatawag niyang aking De Colores. Salamat po.